napapansin? Mga bulaklak ay magkakawangis, mga dahon ay magkakahugis. Magandang araw sa inyo mga mag-aaral. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang likas na yaman sa Asya. Ako si Teacher Janet, Teacher Lenny, ang magiging guro nyo sa araw na ito. Ang ating kapaligiran sa ating kalikasan ay nagtataglay ng mga bagay na may malaking halaga. Ito ay itinuturing na likas o natural na yaman ng bansa. Halimbawa nito ay ang kabundukan, kagubatan, mga laman ay ang mga bagay na bigay ng likha ng Diyos bilang pamana sa tao. yamang mineral, yamang tubig, yamang lupa. Ito ang mga yaman na nagpapalago sa kontinente ng Asya. Ngayon, ang una nating tatalakayin ay ang yamang mineral. Ito ay nakikita o nahuhukay sa ilalim ng lupa. Ito ay mayroong dalawang uri. Ang una ay ang metalikong mineral. Binubuhay ito ng ginto, bakal, nikel, tanso at iba pa. Habang ang pangalawang mineral naman ay ang di-metalikong mineral. Binubuo naman ito ng mga merkuryo, fluorine at iba pang di-metalikong mineral. Yamang lupa. Ito ay karaniwang tinataniman ng palay at iba pang pangkomersyo. Mga halimbawa nito ay bundok, gubat, talampas, kapatagan at burol. Yamang tubig. Malawak ang karagatan ng Pilipinas na umaabot sa baybayin ng 17,640 km. Mga halimbawa nito ay lawak, ilog, karagatan at sapa. Dahil tapos na tayo sa ating diskusyon, bibigyan ko kayo ng ilang pagsubok upang sukatin ang inyong nalalaman. Ang unang kong pagsubok ay, ano ang likas na yaman na siyang pangunahing industrial na nagpapataas ng reserbang dolyar ng bansa? Tama! Yamang mineral. Ito ay pangunahing industrial na nagpapataas ng reserbang dolyar ng bansa. Ang pangalawa kong katanungan ay, ano itong uri ng mineral na siyang binubuo ng ginto, bakal, nikel at iba pa? Tama! Metalikong mineral. Hindi mo ba napapansin? Mga bulaklak ay magkakawangis, mga dahon